the title which you value so much, ano? Kasi, di ba, sabi nga nila, napag-usapan natin kanina, the trial sa Senate is televised, etc. And then there are so many things na sinasabing bakit si VP ay ayaw depensahan ng sarili niya. Minsan nagsasabi namin it's part of legal strategy. So, how do you deal with a situation when the most sound legal strategy might not look good to the public? Sa akin, it's the way you deliver it, no? But it has to be factual. Alam nyo, from day one as a spokesperson, ang talagang hindi ko ginagawa, and this is with all honesty, is to spin a story. Kasi once you spin a story, mawawalang credibility mo. Ay, yan din yung sinusubukan kong gawin. Kahit na mahirap, kasi advocate tayo for a client. Yes. Pero sa interviews, I try to be as objective as possible. Kasi highly divisive na itong issue. Totoo. No? Very politicized na yung issue. Correct. So, siguro we owe it to our countrymen, sa ating mga kababayan, na let's not blur the law. Diba? Yes, we advocate for clients, but at least when it comes to the law, let's not blur the law. Ito yung sinasabi ng... Bend the law, iba naman yun. Bend the law po. Iba naman yun. Iba Iba naman yun. But let's not... Sa akin lang yun. Yun ang ano. Parang naiipit ako dito sa show niyo. Joke lang po yun. So, since na-mention niyo din po si VP Sara, I'm curious po, sa lahat po sa kabila po ng lahat ng pagbabatikos at sa lahat po ng pagsubok na kanyang pinapagdaanan ngayon, ano po sa tingin niyo ang nakikita niyo kay VP Sara na nagpapatunay na kaya niyang magpatuloy? I think she really has her heart in the right place. No? Nakita ko paano siya makipag-usap sa tao. Yun yung importante, yung connection niya sa tao. And si VP, she has a way of just being unbothered by everything. No? Na minsan, I really admire her for that. Kasi I have to admit, minsan naisip ko, parang mas stress pa ako kaysa sa kanya. She really has, I think nakukuha talaga niya yung strength niya sa tao dahil every time may makausap siyang tao, yung suporta, di ba? So, sabi ko nga sa inyo, it's really there's just some sort of connection na hindi ko ma-explain. Pero she's a listener and she can really approach kahit sino. Yes. Whether tycoon pinipili. yan or, you know, ordinaryong Pilipino tulad natin, kaya niya kausapin. Oh, and I'm personally a witness to that. Same. Iba talaga. Sobra. Talagang tuloy lang siya sa trabaho, no? Attorney, hindi siya... Kasi ang parati niyang pananaw is binoto siya ng 32 million. Tama. Ngayon, kung titigil ka dahil lang maraming bumabati ko sa'yo, you did an injustice, no, to all these people who trusted you with their votes. So, ganyan naman ang talagang disposition ng ating Vice Presidente. That's why, kahit may ganito, kaya nga binuo niya yung legal team ng maaga Tama, para kahit may mga ganitong left and right na legal issues, sa kanya, maitutuloy niya yung trabaho niya as Vice Presidente. Well, speaking of trabaho, of course, kanya-kanyang trabaho tayo, Panyero, no? But, of course, napaka-busy na natin ngayon, ano? With all these things happening all around us, sa Senado, sa House, magulo Oo. Dito in the midst of all this furor, meron ka bang isang bagay na gustong-gusto mong gawin pero hindi mo magawa because of lack of time and energy na nakafocus tayo ngayon sa impeachment? Well, one, magpakasal at magkaroon ng pamilya, diba? Kasi, and I'll give you two things, no? And it's for the same purpose. To settle down, to have a family of my own naman. Secondly, siguro to disappear kahit for a month or two. Wow, Walang phone, we wish, walang ano? We wish. Diba? Because, why? Kasi both yun, no? To settle down and to disappear, I think it will make you appreciate more kasi why you're doing what you're doing, diba? Para saan nagtatrabaho tayo. How do you balance work and personal life? You can't. You can't? To be honest, you can't. You can't. I've been That was trying. not the answer I was expecting. Me too, I've actually. been trying. We can't. I've been trying. Pero, well, siguro personality ko rin medyo may pagka-workaholic ako. So, but I try as much as I can to also give time to the persons we love. No? To my Yes, mother, for importante po example, yun. to my family, to the person I love. So, I try to give as much time as I can, pero syempre, iba pa rin yung sitwasyon, no? With everything happening. So, that's why masabi ko na
it's quite hard to balance. Yes, But we try para lang that's our sense of sanity, di ba? Pag puro Totoo. trabaho, talagang you lose yourself. Nabanggit mo na rin yung family mo, ano? Anong style nila sa pagpapalaki sa'yo? Was it the traditional Chinese na, uy, kailangan mong tumulong sa family business, obligado ka. You have to learn the ropes at an early age, etc. Ganun ba? I think maswerte ako, Attorney Ferdy, na hindi sila ganun. They allowed me to be who I am. No? Yung parents ko, hindi naman kami mayaman. No? So, yung nakapag-aral ako sa Xavier School, sa mga schools na pinanggalingan ko, talagang naghirap yung parents ko. So, halos hindi ko na sila nakita sa bahay. Kasi Lumaki may ako. impression yung mga tao basta Chinese, mayaman eh. Diba? Oo, hindi yan totoo, no? Hindi yan totoo. And Totoo. ako lumaki ako sa lolo ko at lola ko. I was very close to them. No? So, I would say yes, to a certain extent, talagang spoiled ako ng lolo ko. Kaya magandang experience din yung napunta ako ng Australia eh. Kasi doon sa Australia, natuto akong maging independent. Wow. Bakit? Kasi doon, unang-una, kung hindi ka magluluto, wala kang kakainin. Correct. Diba? Iba po sa ibang bansa, no? Wala ka namang O nanay walang na magluluto maid doon. sa'yo, or Wala. walang kasambahay na tutulong sa'yo. Pangalawa, nagtrabaho din ako doon para sa magkapera. No? So, Galing. nagtrabaho ako as a kitchen hand sa isang Marunong po kayo Mexican magluto? restaurant. Wow! Oo. Actually, kitchen hand, di ka nagluluto. Taga-chop ka lang ng mga ano, no? At taga-hugas ka ng plato, taga-linis ka ng refrigerator. Wala rin tacos, tinachap Oo, yung and cabbage then- doon eh, di ba? Nagbarista ako for a while. Tapos, ano pa ba yun? Ang dami kong ginawang trabaho. Nag-busk ako para lang... Talaga? Oh, para lang... Grabe. Busking is, di ba? Kakanta ka sa, Oh, yeah. Oh, but sige, sa sige. bars, sa ganyan, Kaya sa po pala labas. napaka-humble nyo. No, it's not. But natuto talaga ako sa Australia maging independent at na-appreciate mo yung trabaho ng bawat tao. Kasi sa Australia, whether CEO ka or waiter ka, you're appreciated for what you do. Yes. So yun yung na-instill sa akin. That's good, ano? You know, that's one part of you that I'm sure the public is hearing for the first time. nga, ano? no? For Hindi sure. naman yan yung bagay na kinukwento mo eh. But yeah, it's, since you asked about family, so ganun din, nagkabalanse. Kasi my family here, my lolo here spoiled me to a certain extent while he was still alive. Opo. Eh, siya pala inang talagang multilingual kasi pag Xavier, di ba, it's a given that you are more or less fluent in Chinese. Well, we studied it, pero ako, I cannot say, I think I'm far from being fluent sa Chinese. Or conversational, siguro. I'm fluent sa Fukien. Fukien. Yun kasi yung dialect ng So, family ko. ang POA pala is from Hokkien. Yes. So, Hokkien. Fujian province, di ba? Fluent ako dun sa, kasi yan, pag-usap ng lolo ko dati, Fukien kami. Pero sa Xavier kasi Mandarin, no? At, unfortunately, and I regret this to this day, no? Hindi ko masyadong sineryoso kasi. Sayang. Kasi POA is not a common Chinese surname, di ba? Oo. POA. Akala ko noon, Cantonese, di ba? Like, di ba, I think mga 80% Hokkien ng mga Chinese dito, oo. pero merong smattering of yung Cantonese. May Taiwanese. Oo, Kasi may mga Taiwanese. friends akong Chinese, Taiwanese eh. Puwa, I think, kasi ang narinig pa natin Puwa, yung PUA. But even POA is not that Some of common. them related to us. So I think baka nagkaroon lang ng typo dun sa civil register. Ganun ba yun? Na Oo. naging... pero yun, Puwa, basically.